Isa sa madalas na marinig kong tanong o mga tanong na binabato sa akin every time I talk about Hoyas sa aking live or pag napag-uusapan naming mga magkakaibigan is, bakit nga ba ako nahilig sa Hoya? Ngayong araw, bibigyan ko kayo ng aking mga personal reasons kung bakit para sa akin isa ang Hoya sa pinakamagagandang halaman na pwedeng alagaan. Maraming salamat po again, isang magandang araw sa inyo mga kahoya. Ako po again si Uncle E. At bago po ako magsimula sa aking video today, nais ko pong magpasalamat. I wanna show gratitude to the ones who watched my first video. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe at patuloy na sumusuporta po. And actually po, kahapon ako ay nag-live selling at dala ko yung mga halaman na namay nung isa sa ating mga kaibigan. And I think this is a great opportunity po for me habang naghihintay kasi nandito po ako ngayon. Coding ako kasi ngayong Thursday. I recorded this video Thursday po. And so ako yung maglalaro ng pickleball mamaya. So na-decide ko na dahil maaga ako sa venue, I'll make another video and I want to share with you guys bakit nga ba ako nahilig sa Hoya. And I hope by the end of this video po, I'll be able to convince you also to start your Hoya journey kung hindi pa kayo nakakapagsimula. Ayan, magandang araw uli mga kahoya. Ayan, kung ako tatanungin nyo, Hoyas are one of the best plants to grow as a hobby or kung gusto nyo maglagay ng isang magandang halaman sa loob ng inyong bahay. Okay? Ako po ay isang Hoya lover. Nagsimula po ako mag-alaga ng Hoya more than 15 years ago. But quite recently lang talaga nag-expand ang aking collection at dumami talaga sila ng todo. And quite recently din ako nagsimulang mag-live selling ng mga propagations ko ng mga Hoyas. At meron akong tatlong reasons kung bakit gustong-gusto kong mag-alaga ng Hoya. Una, ang Hoya po kasi na group ng halaman or na genus ng halaman, to be technical about it, kinukompose siya ng more than 600 identified species. Even more siguro. Oo. At hindi pa kasama doon yung mga patuloy na didiscover at mga cultivars na de-develop ng ating mga tao na nagsispecialize sa Hoyas. So ano ibig sabihin po nun? Before nyo po makolekta lahat ng yan, it will take a good amount of time, which means hindi nyo kaagad makukuha lahat. For me, isang magandang reason yon to collect Hoyas kasi hindi ako mag-run out ng pwede kong kolektahin. There's always something new and something exciting na lumalabas na mutations or hybrids ng mga Hoyas. Isa rin po dito sa mga reasons ko, I think ang pangalawang reason ko kung bakit gustong-gusto ko na mag-alaga ng Hoya is hindi lang po magandang halaman ang Hoya. Hoyas are practical plants to grow. What do I mean by that? Let me give you an example of a Hoya na sa tingin ko best describes my second point. Ano? This is my nabenta ko to kahapon. This is a Hoya Golden Eye. And as you can see po, yan, masikip to tayo ngayon sa kotse sa pagpasensya nyo. As you can see po, napakalaki nitong mother plant na ito. Pero yung pot niya is napakaliit. Okay? For its size. Ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, ang Hoya po kasi, they love being underpotted. Hindi mo sila kailangang palitan ng pot every time lumalaki sila o lumalagaw sila. I think napaka-importanting factor nito, lalo na sa mga busy persons na gustong mag-alaga ng halaman. Alam niyo, naghahanap kayo ng compromise between yung hobby nyo tsaka yung work life nyo. And I'm sure you also have your personal lives to tend to. Pero ang maganda po sa Hoya is that you don't need to replace the pots as frequent as you do, for example, sa mga aroids na alaga nyo. And I think it's really a good practical reason kung bakit magandang mag-alaga ng Hoya. Hindi nyo kailangan magpalit ng pot every time they grow. Hoyas love to be underpotted. Isa rin po sa mga practical na things na nakikita ko na maganda sa mga halamang ito is that
most of our Hoyas, okay, at ang mga usually mga inaalagaan ko rin po talaga ay yung mga makakapalang dahon na Hoya. Meron po tayong mga maninipis ang dahon or mga thin leaf Hoyas, pero I think nag-gravitate towards ako sa makakapalang dahon kasi even if mamiss mo siyang diligan at matuyo yung kanyang medium, mamiss mo siyang diligan ng mga ilang araw, hindi kagad siya namamatay. Sanay siya na hindi ganun nadidiligan as frequent. And dahil po ang kanyang buhay sa wild, yung natural environment niya ay siya ay nakakapit lang sa mga puno dahil siya ay isang epiphyte. Sanay po siya ng hindi masyadong nadidiligan. But it doesn't mean na sasadyain mo yon. But for a busy person, siguro like you, if you're thinking of something na medyo tolerant sa mist waterings, I think I can recommend Hoya varieties na succulent type yung leaves para alagaan mo kasi yun, mas less frequent mo siyang kailangang diligan. Okay? Isa sa mga reasons din at yung pangatlong reason kung bakit gustong-gusto kong mag-alaga ng Hoya is, you know, some of us po as collectors ng halaman, some of us are into leaves, yung iba-ibang forma ng dahon, di ba? May mga anthurium lovers tayo na gusto yung iba-ibang kulay sa mga ant falls natin. Meron din gusto yung mga dark colored leaves ng anthuriums. Meron naman sa philodendrons, they love the variegated ones, etc. Okay? Kasi ang mga flowers ng aroids are not that showy, di ba? Meron ding mga Hoyas kasi na ganun din kagaganda mag-display ng kanilang dahon pag sila ay mga sun-stressed. Let me give you an example po ha. Teka lang, ibababa ko lang itong kinuha kong isa. Pero ipakita ko po sa inyo yung example nito. This is Hoya Rosario E na sun-stressed, okay? At ganito po kaganda ang kanyang dahon. Ganito ka-striking ang kanyang dahon pagka po siya ay nabilad sa tamang amount of light. Okay? So, hindi po natin siya binibigla kasi bigla po siyang matutuyo at baka masira ang dahon. So, unti-unti natin siyang ini-introduce sa bright light. Yun po ang sekreto sa pag-sun-stress. And kitang-kita nyo po, for those who love leaves and foliage, masasatisfy po yung craving nyo for that. Okay? Pero hindi lang po yun. Ang gusto ko po sa Hoya is that they can have great looking leaves but they can also have stunning flowers. Katulad nitong pinakita ko kanina, itong Hoya Golden Eye, ito po, pabukas na po ang inflorescence niya. Look at the type of inflorescence na meron siya. Napakaraming bulaklak na nakalagay sa peduncle niya. So, ito po, iba-iba rin po ang size ng bulaklak niya at iba-iba rin po ang amoy. May mga Hoyas po tayo na fragrant. So that alone is, I think, a good enough reason for foliage lovers or for yung mga lovers of flowers, gusto nyo yung namumulaklak na mga halaman, to get yourselves a Hoya that you like. Whether you like, for example, small leaves, gusto nyo ng maliliit ang dahon. This is Hoya huiscoliana ha. Ayan. Look at the pretty small leaves that this Hoya has. At alam niyo po ito, kahit maliliit ang dahon at napakaliit ang bulaklak, napakalakas ng fragrance ng kanyang bulaklak. It smells of butterscotch or caramel. That's how people describe it, okay? Meron din naman tayo, ganito itsura pag na sunstress. This is Hoya Weimaniae, Borneo. Tingnan niyo naman po, nagmamaroon ang color ng kanyang leaves. Okay? Meron din po tayong mga varieties na very ornate ang dahon, maraming veins. Okay? Like this Hoya Calistophylla. So, Hoyas really do give you a variety of options na pwede niyong pagpilian. And these are the reasons bakit ako na-hook sa Hoyas. Kasi whether I feel like collecting plants with big leaves, there are Hoyas na malalaki ang dahon. Or if I'm into miniature ones, yung mga maliliit ang dahon, meron din tayong options galing dito sa genus na ito ng Hoyas. Kung mahilig kayo sa flowers, merong flowers na sobrang liliit at meron ding malalaki like the Hoya imperialis. Marami tayong pwedeng pagpilian. And I guess that is just some of the reasons why nahiligan ko talagang mangolekta ng Hoyas. To end this video, maraming salamat po for staying with me ha, kasi alam nyo po nagpapalipas ako ng oras dito as I make this video. Pero maraming salamat po, and I hope you put in your comments
sa mga Hoya collectors na nakapanood nitong video, pwede bang i-share nyo sa amin ano yung reasons nyo bakit nagustuhan nyong mag-alaga ng Hoya? At para naman sa mga hindi pa nagsa-start ng Hoya journey nila, pwede mo bang sabihin dito sa akin, alin sa 3 reasons na nabanggit ko, yung sa tingin mo na makakakumbinsi sa'yo na mag-start sa Hoya journey mo? Again, ako po si Uncle E. Maraming salamat po, and ang wish ko po, ang prayer ko po is that makasama ko kayo sa pangatlong video coming up soon. Maraming salamat po. See you on the next video, mga kahoya.